Good morning. Nagulat siya nang makita si Marga, na naghihintay sa pwesto niya kinalunsan. Galing siya sa Nanay Lucila niya sa Nueva Ecija, at doon nagpalipas ng weekend, habang si Andrew ay tumuloy sa kanila sa Tarlac. Hindi siya pumayag na magpahatid sa mismong bahay nila, kundi sa boundary lang kung saan may sakayan pauwi sa bayan nila. Pagbalik sa Maynila, ay doon na rin siya sinundo ng binata. Marga, sandali siyang yamakap at kinumusta ito. Mas lalo kang gumanda, papuri niya sa kaibigan. Ikaw rin. Kumusta ka dito? Hindi ka ba pinapahirapan ni Jeremy? Bulong nito sa kanya. Mukhang hindi naman. Nakangiti niyang sagot. Sa gilid ng paningin niya'y nakita niyang nakatayo ito katabi ni Ethan, malapit sa pinto ng opisina nito. Pwede ko bang i-date itong kaibigan ko ngayon? Tanong nito kay Jeremy. Lumapit naman ito ng nakangiti. Wala naman akong meeting ngayong umaga, bakit hindi na lang tayo lumabas apat? Ibibilin ko muna kay Aiko ang pagsagot sa telepono. Tinawag na nito ang isang empleyado, at pinaupo sa pwesto niya. Isang makahulugang tingin naman ang ibinigay ni Marga sa kanya. May dapat ba akong malaman? Pabulong na tanong ni Marga, habang naglalakad sila sa pasilyo. Pinilit niyang ngumiti at magsinungaling. Wala naman, tipid niyang sagot. Kumusta ang honeymoon? Siyempre masaya, papayag ba akong hindi? Pero ikaw ang magkwento sa akin hindi ako. Anong mga ganap niyong dalawa ni Jeremy? Wala nga, bakit mo ba pinipilit na mayroon? Natatawa niyang sabi. Nang marating nila ang parking, ay nagsuhestyon si Jeremy na mag-convoy na lang sila. Dito na si Anika sa kotse ko, may mga i-discuss kami habang nasa biyahe, wika nito sabay ang pagbukas ng passenger seat. Napilitan siyang sumakay para hindi ito mapahiya. Hindi rin niya gustong mahalata na may animosity sa pagitan nilang dalawa. How was your weekend? Tanong ng binata nang pinaandar nito ang kotse. Okay naman. Umuwi ako sa probinsya. Why didn't you tell me? Sana nasamahan kita nang hindi ka na nahirapang mag-commute. Okay lang naman. Isinabay ako ni Andrew hanggang sa boundary ng Nueva Ecija Tarlac, dahil umuwi din siya. Naningkit ang mga mata nito, pagkarinig sa pangalan ni Andrew. Nanliligaw ba ang lalaking yun sa'yo? Hindi, tipid niyang sagot. Kasama mo na sa lunch, siya rin ang kasama mo kung saan inabot ka ng 10:00 sa labas, tapos kasama mo pa noong weekend, tila nadismayang wika nito. Anong masama doon? Wala na ba akong karapatang magkaroon ng kaibigan? Hindi ito umimik pero naging seryoso ang mukha. Pinili na rin niyang manahimik. Makalipas ang 15 minutos, ay ipinarada na nito ang sasakyan sa isang restaurant, kasunod sila Ethan at Marga. Hindi niya na ito hinintay na pagbuksan siya ng pinto, at mabilis siyang bumaba sa kotse. Hanggang sa loob ng restaurant ay kumibodili ito. Nang tumawag ang ama nito, ay kinausap nito sa labas, at naiwan siyang kasama ni Marga at Ethan. May hindi ka sinasabi sa akin, wika ni Marga, kasabay ng tinging makahulugan. Bakit mainit ang ulo ng isang iyon? Kanina lang ang ganda ng mood. Nagkibit-balikat siya, at itinuon ang atensyon sa pagkain. Nang makabalik ito'y kinumusta ni Ethan ang ama. Puntahan mo na lang mamaya, matipid nitong sagot. What's wrong? Tanong nito sa kapatid sa ama. Pinipilit niyang tanggapin ko ang proposal ni Scarlett, na ilipat sa kanya ang ibang account ng Villarreal Corporation, sinabi ko na sa kanyang wala akong ililipat. Bakit naman ayaw mo? Hindi ba maganda ang offer? Sa pagkakaalam ko'y matagal na ring patay sa'yo si Scarlett, tudyo nito. Masakit sa ulo, wika nito na ikinatawa ni Ethan. Masakit sa ulo dahil gusto kang itali sa commitment, ganoon ba? Hindi lang si Scarlett ang gusto kang mabingwit Jeremy. Napakarami mo nang natakasan, kay Scarlett lang natakot ka na. Hindi ako natatakot sa kanya. Ayaw ko lang ng gulo. Gulo saan? Kanina pa niya pinipigilan ang paghinga, dahil baka mabanggit nito ang nangyari noong nakaraang linggo. Kapag inungkat ng mga ito ang nangyari, ay madadawat ang pangalan niya. Napainom siya ng tubig, nang tuloy-tuloy pa ring nagsalita si Jeremy. Scarlett kissed me, and I did kiss her back. But it was unintentional. At hindi ko na gustong maulit iyon, sagot nito. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Ethan at Marga. The same Jeremy I know, naiiling na wika ni Marga. It was a mistake, Marga. You don't kiss someone and tell yourself it was a mistake, Jeremy.
Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo, dagdag pa ni Marga. Bakit naman hindi mo gustong maulit iyon? Ang alam ko'y agresibo ang isang iyon. Nagbago na ba ang taste mo sa mga babae? Tudiyong muli ni Ethan. Hindi ito sumagot, kaya nakahinga siya ng maluwag. Nakita mo na ba ang Scarlett na yun, Anika? Tanong ni Marga sa kanya. She's pretty but I don't like her. Mata pobre at mataas ang tingin sa sarili. Sa tingin ko nga, tipid niyang sagot. Hindi niya na gustong pahabain pa ang usapan, kaya't hindi na siya nagkomento. Nang umorder si Marga ng dessert ay tumanggi siya dahil sa dami ng nainom na tubig. Nagtungo naman si Jeremy sa counter, at pagbalik nito'y may iced coffee itong inabot sa kanya. Oh, hindi ko alam na inaalam mo na rin pala ngayon ang gustong inumin ng sekretarya mo, tudyo ni Marga na may ibig sabihin. Gusto niya itong pag-alitan, pero bahagya lang siyang ngumiti. Nakikita ko lang lagi sa table niya, casual namang sagot ni Jeremy. Pagkatapos kumain ay pare-pareho din silang pabalik na sa opisina. Galit ka pa rin ba? Tanong ni Jeremy sa kanya, habang nasa kotse sila. No, bakit naman ako magagalit? Then we can still go out. Sabay tayong uuwi mamaya. Malinaw ang sinabi ko sa'yo last week, Jeremy. Bakit hindi na lang si Scarlett ang kulitin mo? Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? It was a mistake, okay. Hindi na yun mauulit. At hindi na rin mauulit ang sa atin, pinal niyang sagot. Hindi na ito nagsalita hanggang sa makarating sa opisina. Si Jeremy ay tumuloy sa silid niya, at pabagsak na isinara ang pinto. Kanina pa tawag ng tawag si Scarlett sa telepono niya, pero dahil hindi pa rin sila nagkakaayos ni Anika, ay dumagdag ito sa init ng ulo niya. Matapos ang mahigit isang oras ay nasa opisina niya si Ethan, at kinumusta ang mga naibilin nitong trabaho sa kanya. Lunes na Lunes ang init ng ulo mo, pansin nito sa kanya, nang pabagsak na inilapag niya ang telepono sa mesa. Tinawagan niya sa intercom si Anika, at pinapasok sa opisina niya. Pinaupo niya ito sa receiving chair na katapat ni Ethan, at siya'y tinawagan si Scarlett. My father agreed to transfer some account, Scarlett. I will discuss it with you this week, pero dadaan lahat sa sekretarya ko ang dokumento, dahil marami akong inaasikaso. I will give her personal number, so you can talk to her instead, tuloy-tuloy na wika niya. Kinuha niya ang folder ng proposal nito, at inabot kay Anika. You can keep it with you. Basahin mo na rin dahil kayo ang mag-uusap sa account na ililipat ko. Bakit sa akin? Tak ang tanong nito. Ano ang alam ko sa account na yan? You can ask me if you need assistance. I told you, what you saw would be the first and last. Wika niya dito na ikinalinggan ni Ethan sa kanya. Mabilis naman itong tumalikod dala ang folder na ibinigay niya. Is something going on between you and Anika? Mabilis nitong tanong. Nang hindi siya sumagot ay muli itong nagsalita. Alam mong magagalit si Marga, kapag nalaman niya yan, Jeremy. Anika is old enough to decide for herself, Ethan. So, totoo nga, pagkumpirma nito. What she saw would be the first and last. Did you mean the part that you kissed Scarlett? I did not kiss her, Ethan. Inilapit niya ang sarili, hindi lang ako nakaiwas. Dahil ganyan ka na talaga. Pagalit na wika nito sa kanya. Lahat ng babae pinapatulan mo. Pero sana huwag naman si Anika. Utang na loob namin ang buhay ni Marga sa kanila. Alam mo kung ano ang mararamdaman ng asawa ko kapag nalaman niya to. Napatayo ito at mariing tumitig sa kanya ng may galit. Kailan ka ba magbabago? Did you hear what I just told her? That would be the last. Kaya ko nga ni-reject ang proposal, hindi ba? Aminin mo nga sakin, may nangyari na ba sa inyong dalawa? Yes, pag-amin niya. Napahila mo sa mukha si Ethan sa pag-amin niya. So, anong plano mo sa kanya? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pinakialaman mo siya tapos hindi mo alam. Pagalit-ulit na wika ni Ethan. Hindi ko alam dahil pinutol niya na ang anumang ugnayan namin sa isa't isa. Pagalit din niyang sagot. She's not talking to me like she used to. Ilang beses na akong humingi ng tawad, hanggang kanina pero wala pa rin. Natural magagalit siya. Will you just stop? Please. Pakiusap niya sa kapatid. Alam ko ang pagkakamali ko, and I am still fixing it, okay? Kung ayaw niya na huwag mo nang ipilit, Jeremy. Mabuti nang iwasan niyo ang isa't isa.
Sisikapin kong huwag ipaalam kay Marga ang tungkol sa inyo. But please, leave her alone. Pakiusap nito bago lumabas sa opisina niya.